na magbigay kami ng karangalan at kapurihan sa iyo at mabuksan ang puso't isipan ng bawat isa sa pagsunod at pagpapasakop sa iyong kalooban. Ama, itago mo po sa iyong likod ng iyong krus ang iyong lingkod at hindi ako ang maitaas kundi ikaw lamang o Diyos sa maparangalan sa pangalan ng Panginoong Hesukristo. Hallelujah. Magandang umaga mga kapatid. So nasa chapter 6 na po tayo ng ating pag-aaral at bilang pagbabalik aral natin, sabi nga natin, review. Okay, so ang aklat ng Micah ay sabi nga natin, naglalaman ng mga sumusunod. Number 1, ang chapter 1, inilatag nito, nilahad nito ang naging kasalanan ng Israel at Judah. Sumunod ang tinatawag nating kasalanan ng kapwa sa kanyang kapwa. Okay? And then number 3, yung tinatawag nating parusa na ibibigay ng Diyos sa mga nagkasala. And then chapter 4, tumutukoy ito sa kanyang mga plano, no? Hindi natin alam ang iniisip ng Diyos, pero alam natin may ginagawa siya at ito'y isang bagay na magbibigay sa atin ng pag-asa at kaligtasan. Chapter 5, tumutukoy ito sa pahayag ng pagdating ng Mesiyas, kung saan siya isisilang at ano ang magiging bahagi ng kanyang ministeryo, ang kanyang gagawin sa inaharap. And then we have also chapter 6. Ngayon, ito yung pag-aaralan natin at babasahin at ito ay tumutukoy naman sa reklamo ng Diyos sa kanyang bayan. Okay? Hallelujah. Kaya mga kapatid, ihanda niyo ang puso ninyo na sa oras to makinig tayo at tingnan natin ang katotohanan sa salita ng Diyos. Unang-una, kung meron kayo nakikitang kasalanan na nagagawa nyo, hingin nyo na ng tawad. At kung may mga bagay pa kayo na dapat sundin na hindi nyo pa nagagawa, gawin nyo na agad-agad. Okay? At syempre, kung ano yung mga bagay na hindi nyo pa nagsusunod o nagagawa, ilagay nyo sa panalangin. Hallelujah. Kaya sa umagang ito, ihanda natin ang ating sarili. Micah chapter 6 verse 1. Pakinggan ninyo ang kaso ni Yahweh laban sa Israel. Tumindig ka, Yahweh, at ilahad mo ang iyong kaso. Bayaan mong marinig ng mga bundok at mga burol ang iyong sasabihin. Verse 2, mga bundok at mga pundasyon ng sanlibutan, pakinggan nyo ang sakdal ni Yahweh laban sa Israel na kanyang bayan. Kaya sa oras na to, ang unang bahagi, makikita natin yung tinatawag nating pagharap sa hukuman. No? Nakakalungkot isipin na ang tao gusto ng katarungan. Pero nakakalungkot isipin na ang tao, sa kabila ng kabutihan ng Diyos, ay palagi niyang tinatalikuran o kinakalimutan. Kaya nga sa oras na to, hindi natin pwede sabihin na nagkakamali ang Diyos at hindi natin pwede sabihin na hindi siya tapat. Kaya as we read the Word of God in chapter 6, ihanda natin ang ating puso. Bato-bato sa langit, magsisi tayo. Huwag na nating kontrahin, debate ang katotohanan ng salita ng Diyos. Sapagkat unang-una, ang salita ng Diyos ay puno ng katarungan at katotohanan. Hallelujah. Ang sabi dito sa Micah, the Lord's complaints against His people. Ang mga susunod na talata ay ito na, yung kapayagan ng Diyos. Chapter 6 verse 3. Sinasabi ni Yahweh, bayan ko, sagutin niyo ako. Ano ba ang nagawa ko sa inyo? Naging pabigat ba ako sa inyo? Yun ang naging katotohanan. No? Do we treat God the right way? No? Sabi, anong ibig sabihin ito? Ano ibig sabihin na meron bang masama na nagawa ang Panginoon? Ano ba ang bagay na hindi natin gusto sa ginawa niya? Bakit lagi
palagi na lang. Sa kabila ng kanyang kabutihan, di naman natin siya talikuran dahil meron tayong problema. Supposed to be, lumalapit tayo sa kanya pag tayo nasa gitna ng problema at pagsubok. Nakuha nyo? Sa gitna ng problema at pagsubok. Pero ang nakakalungkot isipin, sabi nga natin, maasahan natin sa hirap. Pero pagdating sa ginhawa, nakakalimutan. Okay? So, ano ba nagawa ko sa inyo? At dito inilatag ng Panginoon ang kanyang panig. Naging pabigat ba ako sa inyo? Asawa niya dito, inialis ko kayo sa lupain ng Ehipto at tinubos sa pagkaalipin. Sinugo ko sa inyo sina Moises, Aaron at Miriam upang kayo'y pangunahan. Dito inilalatag niya yung kanyang ginawa. No? Hindi niya po nilatag lahat o sinabi lahat ng kanyang ginawa. Sa pagkakataong ito, sabi nga, bigyan natin ng pansin na hindi ito base sa kaisipan ni Micah, kundi ito mismo ay galing sa puso ng Panginoon. So, si Michael ay isa lamang mensahero at hindi niya sinabi dito ang kanyang sariling pananaw, kundi ang pinahayag niya ay ang mismong salita ng Panginoon. Kaya sabi nga niya dito, inalis ko kayo sa lupain ng Ehipto, na ang Ehipto ay simbolo ng pagkaalipin, simbolo ng ating tanikala sa buhay ng kasalanan. And then, anong ginawa ng Diyos? Pinalaya tayo. Nakilala natin siya, tinanggap natin siya, at naranasan natin ang kagalakan, kapayapaan na nagmumula sa Diyos. Pinayag din ng Panginoon na sila Moises, Aaron at Miriam ay kanya ipinadala upang pangunahan sila. Sabi niya dito, bayan ko, gunitain ninyo ang pakana ni Balak, ang hari ng Moab. Ang tugon sa kanya ni Balaam na anak ni Beor, at ang nangyari mula sa Sitim hanggang sa Gilgal. Sa gayoy malalaman nyo ang ginawa ni Yahweh upang mailigtas kayo. Hallelujah. Sabi nga ng Psalms 103, Bless the Lord, O my soul, and all that is within me. Bless His holy name, and forget not all His benefits. Huwag natin kakalimutan ang ginawa ng Diyos sa buhay natin. Huwag natin i-ignore at huwag natin iisipin na ito ay dahil kagagawan natin. Pinili ng Diyos na maging mabuti at marapat lamang na kilalanin natin ito. At sabi dito, ano pa ang sabi dito? Malalaman niyo ang ginawa ni Yahweh upang mailigtas kayo. Lahat ng kanyang ginawa ay para sa kabutihan ng bawat isa. Sabi dito sa susunod, the people have replaced heartfelt worship with empty ritual in response to the Word of God. Dito makikita natin ano ang dapat kong dalhin sa aking pagsamba kay Yahweh na Diyos ng kataas-taasan. Magdadala ba ako ng guyang 1 taon ang gulang bilang handog na susunugin sa kanyang harapan? Hallelujah. So, nakikita natin dito ay yung regulation ng mga bagay na dapat ialay sa Diyos. Ngayon, ang kwento, alam naman natin ang pinag-uutos ng Diyos. Ang tanong, sa pinag-uutos ba ng Diyos, sinusunod natin sa ating paghahandog, sa ating pagbibigay ng sakripisyo sa ating Diyos. Hallelujah. Alam nyo, ang ating church, we are now facing yung pinakamatinding financial struggle natin. Anong struggle? Na minsan o karaniwan tayo ay nalilimitahan sa lahat ng ginagawa natin financially. Kaya samahan nyo kami sa panalangin, mga kapatid, no? Kung tayo magiging tapat sa Diyos, naniniwala ako tapat ang Panginoon, hindi niya tayo pababayaan. And He will provide for everything.
Pero sabi nga natin, ang kanyang provision ay dumadaan yan sa bawat isa sa atin. No? Ibig sabihin, ibinigay niya na yung bagay na kailangan na simbahan sa paghayo at sa paglilingkod. Kaya marapat lamang sumunod tayo sa kanyang salita, sa kanyang kalooban. Kahit ba sabi dito, magdadala ka ng guyang 1 taon. Ibig sabihin, ito ba ay inihanda mo para sa sakripisyo? Ito ba ay itinabi mo? Ito ba ay iyong inalagaan? Yan na ba ang mainam na handog mo? Ang sabi dito, maglugod kaya si Yahweh kung siya handugan ko ng libo-libong tupa o walang katapusang agos ng langis ng olibo. Matuwa kaya kasi ako ihandog ko sa kanya ang aking anak na panganay, ang laman ng aking laman bilang kabayaran ng aking mga kasalanan. So anong sinasabi dito ng Panginoon? Unang-una sinasabi dito yung katotohanan na kahit libo-libo pa ang ibigay mo na tupa o handog, kahit ano pa yan, kung hindi naman yan tama at taos sa puso, wala rin yun. Kahit nga ialay mo ang sarili mong anak para sa iyo, hindi rin yun tama. So ano ang dapat gawin ng tao para malugod sa kanya si Yahweh? Ano ang dapat gawin? Alam natin yung mga bagay na ito, these are extreme. Ibig sabihin ng extreme, no one, walang pwedeng makagawa nito sa mundo. Kung ito ang kalooban ng Diyos, walang makakaabot nito. But praise be to God. Sabi dito, ano ang sabi ng Panginoon? Ano ang kalooban ng Diyos? Makinig kayo mabuti. Sa verse 8, andito ang tugon ng Diyos. At ito ang tutukan natin. Hallelujah. He has told you, O man, what is good. And what does the Lord require of you but to do justice, and to love kindness, and to walk humbly with your God. Hallelujah. Kaya sa atin, He has told you what is good and what is the Lord requires of you. To act justly, to love mercy, to walk humbly with your God. Hallelujah. So ano yun? Tinuro na yan ng Panginoon. Oras na para sumunod sa kalooban ng Diyos. Ilagay nyo dyan sa inyong comment section. Oras na para sumunod sa kalooban ng Diyos. Mga kapatid, kung tayo ay maghandog tayo na may kagalakan, maghandog tayo na may pasasalamat, at kasama rin sa ating paghahandog ang ating ginagawa sa ating kapwa. No? Yung mga bagay na ito, hindi lamang ito ritual, kundi tumutukoy rin ito sa mga utos ng Panginoon, sa kanyang instruction, kapayagan sa atin. Kaya sabi ng verse 8, itunuro niya sa iyo o tao kung ano ang mabuti. Ito ang nais ni Yahweh. Hallelujah. Ito ang nais ni Yahweh. Maging makatarungan ka sa lahat ng bagay. Patuloy mong ibigin ang iyong kapwa at buong pagpapakumbabang sumunod sa iyong Diyos. Hallelujah. Praise God. Maging makatarungan ka sa lahat ng bagay. Huwag kang mandaraya. Huwag kang gagamit ng tinatawag nating madayang timbangan, sapagkat ang sabi ng banal na kasulatan na nasusuklam ang Diyos sa mga mandaraya. Okay? Nasusuklam siya. False balance is an abomination to the Lord. Kaya sabi dito, maging makatarungan ka sa lahat ng bagay. Patuloy mong ibigin ang iyong kapwa at buong pagpapakumbabang sumunod sa iyong Diyos. Mamaya ay susuportahan natin ang ating mga kabataan sa kanilang effort na sundin ang kalooban ng Diyos sa paghayo at pagpapahayag ng mabuting balita
Samahan nyo kami, suportahan nyo kami, tulungan nyo kami, no? Gawin nyo ang lahat na maiko-contribute natin o maitutulong natin sa gawain ito. At hindi lang yan, tuloy natin ang paghayo at paglalapit ng mga kaluluwa sa Panginoon. Hallelujah. Tinuruan tayo ng Panginoon how to win souls. Sabi nga, una, let's declare peace with these people. When they accept the peace, yan, lapit, pasok. No? And then meet the needs of these people. No? Yung connectivity natin sa tao ay nandoon sa pangangailangan. Pero alam natin, silver and gold, we have none. Bakit natin tutugunin yung pangangailangan? Hindi tayo ito. Hindi tayo. Ang pinag-uusapan natin, we are all servant of the living God. Ilagay nyo nga dyan sa inyong comment section, tayo lingkod ng Diyos. Ang ating Panginoon, siya ang ating Diyos. Hindi tayo ang magpo-provide, kundi ang Diyos. Siya ang tutugon sa pangangailangan na meron sila. Kaya nga ang nais ng Panginoon, makinig tayo. At mula sa pakikinig, makikita natin ang pangangailangan nila at matutugunan natin sa pamagitan ng Banal na Espiritu kung ano ang maipapayo, maipapayag natin para sila ay mapalaya. Hallelujah. Kaya mamaya, malagay mga bata, no? Pagkatapos ng 5-day club na yan, tuloy naman yung ating literacy program, no? Ibig sabihin, gusto natin ma-encourage sa mga anak natin na mag-aral, magtapos, no? Magpursige. At gusto natin tulungan ng ating mga anak sa pagbabasa, pagbibilang, no, pagsusulat. So these things, kasi alam natin na talagang bumaba daw ang quality ng education natin. Huwag natin sisihin ng mga guro lang. Huwag natin sisihin ng gobyerno. Huwag tayong magsisihan dahil hindi ito makakatulong. Ang gawin natin, mag-contribute tayo. Ito ang sinasabi nating makatarungan. Ito ang mga bagay na nagpapakita ng pag-ibig sa ating kapwa. Sabi nga ni Charles Spurgeon, how to walk humbly with your God. Number 1, walk humbly when you are spiritually strong. Yan. Huwag mag-iyabang. Huwag magmalaki. Walk humbly when you have much work to do. Okay? Huwag maging mareklamo. Sumunod ka lang. Alam ng Diyos ang kaya mo at alam ng Diyos ang mga bagay na hindi mo kaya. Sa tulong niya, magagawa mo ang lahat. Walk humbly in all your motives. Ano ba ang motibo mo sa pagkilos, paglilingkod? Kapatid, sabi na, maintindihan natin, kahit pa ang problema ng mundo, hindi masosolve kung wala si Kristo sa kanilang buhay. Kung hindi si Kristo ang kanilang makikilala, hindi nila masusumpungan ng solusyon at kasagutan sa kanilang pangangailangan. Only living with Jesus will give them the power of freedom and deliverance. Walk humbly when studying God's Word. Ang tunay na epekto o bunga ng kaalaman ay yung tinatawag nating humility. Kapag ang tunay na tao na natututo sa pagtuturo ng Diyos, ang bunga nito sa kanya ay pagpapakumbaba. Because it only means one thing. Number 1, unang-una, God provides. And number 2, tayong mga tao, may limitation tayo. But with God's wisdom, no, magagawa natin ang lahat. Kaya the Word of God will make us grow spiritually, emotionally.
Naniniwala ako doon. Sabi nga natin, very important kung maglilingkod ka, magtatrabaho ka, at magmi-minister ka sa Panginoon, be sure you have the words of the Lord. No? Hindi yung bahala na. Di pwede yun. Dapat maliwanag na. Alam mo na gagawin mo sapagkat ito ang kalooban ng Diyos. Sana maintindihan mo, hindi tayo, kundi ang Panginoon ang kikilos. Walk humbly when under trials. Yan. Minsan, mabuti naman ang gawa mo, mabuti naman ang motibo, but the people surrounding you, di lahat yan mapiplease mo. Sana ho, kung kayo ay maglilingkod o kayo ay magmi-minister sa tao, be sure hindi kayo konsentidor. Hindi nyo sila encourage na maging tamad. Hindi nyo sila bibigyan ng payo, no? Na puro salita lang, walang gawa. Maraming programa ang gobyerno para tulungan ng tao sa edukasyon, sa mga pangangailangan nila. And yet, ang iba dito, umaasa na lang, nagrereklamo pa. Tinutulungan na, mapili pa. Okay? Hallelujah. Sabi nga ni Pablo, magpasalamat tayo sa Diyos sa lahat ng pagkakataon sapagkat ito ang kalooban ng Diyos. Naintindihan nyo? Kaya kapatid, kaya mo ba ang mga pagsubok na yan? No? Kaya mo ba na harapin ang Panginoon sa gitna ng pagsubok, maging tapat sa Kanya? Walk humbly in your devotions as you study the Word. You cannot give what you do not have. So sabi nga natin, let us all dwell in the presence of the Lord. Be strong in knowledge and wisdom. At pagdating ng oras, sabi nga natin, every time we read the Bible, every time we meditate it, dapat ang nabubuo ditong bunga ay humility. Pagpapakumbaba. Amen? Walk humbly with your brothers and sisters in Christ. We do not wrestle against flesh and blood. Ang kalaban natin hindi tao, hindi sino man. Ang kalaban natin ay ang demonyo, ang kanyang puwersa na kumikilos, ang espiritu ng kasinungalingan, ang espiritu ng pagrerebelde laban sa Diyos. No, hindi tao kalaban natin. Kaya sa osa to, sabi dito, walk humbly with your brothers and sisters. Look for the good of these people. Isipin mo yung mabuti. Isipin mo yung makakatulong sa kanila. Walk humbly when dealing with sinners. Amen. No, kapatid, hindi mo lang hanapin yung mga tao na handang makinig at magpatulong sa'yo, but also even those people who are lost, who have no direction. Sila na, sabi nga natin, alipin ng kasalanan. Puno ng tanikala. Walang kalayaan. Hallelujah. This is how to walk humbly with our God. Sabi nga ni Charles Spurgeon, true humility is thinking rightly of thyself, not mainly. Ano ibig sabihin nito? Dito mo, ang tunay na pagpapakumbaba, alam mo ang kaya mo, alam mo ang limitasyon mo. Okay? At sabi dito, when you have found out what you really are, no, kung alam mo na ikaw ay anak ng Diyos, magagawa mo lahat sa pamagitan ni Kristo. At sabi dito, when you found out what you really are, you will be humble. No, wala tayong pwedeng ipagmalaki. To be humble will make you safe. To be humble will make you happy. To be humble will make music in your heart when you go to bed. To be humble here will make you wake up in the likeness of your master
by and by. Ito po ay galing kay Charles Spurgeon, no? As he speak about humility, pagpapakumbaba. Numbers 22 verse 6 as we close this. Bilis pastor Ayoko mabitin tayo. Now therefore, please come. Curse these people for me since they are too mighty for me. Perhaps I may be able to defeat them and drive them out of the land. For I know that he whom you bless is blessed, and he whom you curse is cursed. Hallelujah. Alam nyo, kahit pa masama ang isipin ng tao at gamitin nila lahat ng paraan laban sa atin, kapatid, God will bless whom He want to bless. At sabi nga, hindi niya papayagan na tayo ay gawa ng masama ng iba. Sabi dito, I will bless those who bless you, and the one who curses you, I will curse. Kaya yan ang binibigyan ng emphasis ng Micah chapter 6. Ulitin natin yung verse 8, no? Itinuro niya sa atin, no? Tinuro na niya sa iyo o tao kung ano ang mabuti. Anong mabuti? Ito ang nais ni Yahweh. Sa gagawin natin mamaya, sa gagawin natin sa mga susunod na araw, no? Makikita natin ang probisyon ng Panginoon. Dumalo tayo sa ating discipleship services, no? Kahit 20 minuto, 30 minuto, no? Pumunta tayo ng maaga sa gawain ng Panginoon. Pumunta tayo sa kanyang gawain, hindi late, huwag tayo magpapa-late, no? Sapagkat sabi nga natin, yung ginagawa natin yan ay nagpapakita lamang na hindi natin prioridad ang Panginoon. We have all the excuses, no? Masasabi mo lahat ng yung dahilan, pero there is only one truth, and God knows the truth. Okay? Alam niya kung sino ang nagmamahal sa kanya. Alam niya kung sino ang sa kanya. Hallelujah. Mga nakarang araw, nag-post ako ng messenger ako about attending our worship services, about being late, no? So basahin niyo po yun, mga kapatid, yung mga attitude na hindi karapat-dapat gawin sa loob ng simbahan, no? Para ba sinasabi natin na hindi nakikita ng Diyos ang ginagawa natin at hindi niya alam ang nasa puso't isipan natin. Kaya kapatid, dumalo tayo doon so that when we are needed, pag kailangan ng ating serbisyo, ito na ang magiging prinsipyo mo. Ito na ang susundan mo. Number 1, maging makatarungan ka sa lahat ng bagay. Huwag ka mandadaya, no? Huwag mo isipin yung sarili mo kapakanan, kundi yung kapakanan ng iba. Patuloy mong ibigin ng iyong kapwa at buong pagpapakumbabang sumunod sa iyong Diyos. Hallelujah. Ano man ang ginawa mo sa mga maliliit o sa iyong kapwa, ginawa mo ito sa ating Diyos. Hallelujah. Ready ka na ba? Handa na ba kayo na sumunod sa kalooban ng ating Diyos? Matuto tayo sa aklat ng Micah na kung paano pinahayag ng Diyos ang kasalanan ng Israel at Juda at kung paanong sinabi niya ang kanyang plano ng kaligtasan at kung paano niya isusugo ang kanyang anak, ang ating Panginoon at sariling tagapagligtas. So lahat ng bagay na yan, inihanda na ng Diyos at ang lahat ng yan sa kanyang panahon
magaganap at matutupad. Hallelujah. So wag tayong ma-carried away, wag tayong ma-distract, wag tayong maligaw. No, yung para bang yung natutuwa ka sa pinapanood mo, na lilibang ka, pero nalalayo ka naman sa kalooban ng Diyos. But brothers and sisters, be sure na kapag kayo ay nasa Panginoon, hindi kayo lalayo sa Kanya kahit kayo'y naglilingkod. Because apart from God, we can do nothing, and without the Lord, we can accomplish nothing. We are nothing without Jesus Christ. Sabi nga ni Pablo, I am what I am because of God's grace. Magandang umaga mga kapatid. Pagpalain tayo ng Diyos. Samahan nyo kami mamaya. Pwede kayo pumunta mamaya. Tulungan nyo kami as we minister to the children. God bless you. Sa Diyos lamang ang papuri. Magandang umaga sa Panginoon.